Bilang panimula ng aking tayo ngayong umaga, patuloy natin pagnilayan ang isa sa pitong huling wika ng ating Panginoon Jesus na babae, narito ang iyong anak, Kasi wala siya. narito ang iyong ina. Wala si Anisa. Yung salitang yun ay makikita natin sa John chapter 19 verse 26 and 27. Mga kapatid, itong eksenang ito ay napaka-powerful para sa atin. Isipin natin mabuti. Si Jesus nasa krus, sugatan, pinagtatawanan, iniiwan ng iba, at dumaraan sa matinding sakit. Siguro para sa normal na tao, isipin natin kung tayo yung nasa sitwasyon na yan. Maisip pa ba natin yung iba? Siyempre hindi. Mas iisipin pa rin natin natin sarili. Pero sa Jesus, sa gitna ng sakit, sa gitna ng paghihirap, imbis na yung sarili niya yung unahin niya, mas inuuna niya yung kapakanan ng iba. Partikular na dito, yung kanyang ina na si Mary. Dito natin makikita na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi paano tayo magmahal kahit sa hirap ng sitwasyon. Ngayon, meron akong tatlong point na gusto itapin sa verse na ito. Una, pagmamalasakit ni Jesus para sa pamilya. Pangalawa, ang papel ng pagiging isang alagad. At ang pangatlo, iglesia bilang pamilya. Simulan natin sa pagmamalasakit ni Jesus para sa pamilya. Dito, iginalang niya ang kanyang ina. Sa Exodus chapter 20 verses 12, malinaw ang utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. At si Jesus, hindi niya lang ito itinuro. Sinabuhay ito hanggang sa huli ng kanyang buhay. Habang siya ay nasa krus, nakapako, nakita niya ang kanyang ina, sa halip na baliwalain niya ito, ay mas ito pa ang kanyang inisip. Mga kapatid, ito, seryosong usapan lang. Minsan, nakakalimutan natin yung pamilya natin. Pwede natin sabihin na busy tayo, busy sa trabaho. Busy sa kaibigan, laging may gala. Or, madalas, busy sa cellphone. Pero ang tanong, kailan ba natin huli kinamusta ang ating mga magulang? Hindi yung basta, kumain ka na. Hindi ganun. Pero yung totoong tanong na, Ma, kamusta ka na ba talaga? Pa, okay ka lang ba? Ang paggalang ay hindi lang basta sa paggamit ng kuwato. Ito ay may kasamang oras, atensyon, at pagmamahal. May mga tao na kapag nawala yung magulang, tsaka lang sasabihin na sana nung mabubuhay pa siya, mas kinausap ko siya. Sana nung may pagkakataon pa, sana mas nasabi ko kung gaano ko siya kamahal. Mga kapatid, lagi natin tandaan, habang nandyan pa yung tao, ay ipakita natin kung gaano natin sila kamahal. Kasunod, inalagaan niya ang kinabukasan nito. Sa John chapter 19 verse 27, sabi ni Jesus kay Juan, naalagaan ng kanyang ina, si Mary. Hindi lang sa pangkasalukuyan, kundi pati sa future nito. Ito ang tinatawag na malasakit na may pananagutan. Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang emosyon ang pinapahirap. Ito ay isang commitment. Ngayon, tanungin natin sarili. Bilang anak, inisip ba natin kung paano natin mahalaga ang mga magulang sa pagtanda nila? And ngayon, bilang magulang naman, iniisip ba natin o inahanda natin ang kinabukasan ng ating mga anak, hindi lang sa pera, pati sa nagpananampalataya? Ang pag-ibig ay may kasamang aksyon. Hindi lang siya basta emosyon, may kasama rin ito pagdaan.
Doon natin nakita na ang pagmamalasakit na Jesus sa kanyang ina, dahil imbis na iniisip niya yung sarili niya sa cross, iniisip niya yung masakit na nararamdaman niya, mas iniisip niya yung ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Doon naman tayo sa pangalawang punto, ang papel ng pagiging isang alagad. Ngayon, tingnan natin yung perspective ni John. Tinanggap ni John ang responsibilidad. Nung inutusan siya ni Jesus, hindi siya nagtanong na, bakit ako? Pwede iba na lang. Pero hindi siya nagtanong. Tinanggap niya agad ang utos sa kanya, Jesus Christ. Ito ang matatawag na tunay na alagad. Mga kapatid, ganito tayo kasi minsan eh. Gusto nating sumunod sa mga utos. Pero, may kondisyon. Gusto nating tumulong, pero dapat convenient na. Hindi tayo tumutulong ng libre. Pero ang tunay na pagsunod kay Jesus ay dapat ang sagot natin ng this word. Kung tunay kang follower ni Jesus Christ, dapat kung ano mang iutos sa atin, sinusunod natin. Kasi alam niya, sa lahat ng binibigay niya sa atin, hindi yun yung mga bagay na magpapasuko sa atin. Kasi alam niya na malalampasan natin ito. Kapag may nilalapit ang Diyos sa atin na isang tao na kailangan, isang responsibilidad, isang pagkakataong tumulong, ano kaya ang response natin? Easy ako. Next time na lang. Hindi ko kaya eh. Pero pwede naman natin sabihin, yes Lord, gagawin mo. Bilang isang totoong Kristyano, alam natin na commandments ni Lord ay dapat hindi natin tinatanggihan. Dapat pinilagay ng Panginoon. Kasama sa pagiging alagad, ang pag-alaga sa iba. In Galatians chapter 6 verse 2, pagtulungan kayo sa pagdalaan ng pasanin ng isa't isa. May mga tao na tahimik pero nasasaktan. May mga tao na kamite pero dadaanan pala. May mga malakas sa labas pero kalooban nila ay mahina. At minsan naman, ginagamit naman tayo ng Panginoon para maging sagot sa mga panalangin natin. Hindi kailangan malaki. Simpleng pakikinig, simpleng pagbigay ng atensyon, simpleng pagdamay, simpleng pagtulong. Malaking bagay na yung para sa mga nakilala. Ngayon naman, dumako tayo sa pangatlong punto. Ang iglesia bilang pamilya. Nagkaisa tayo bilang pamilya. In Romans chapter 12 verse 5, tayo ay iisang katawan kay Kristo. Ibig sabihin nun, connected tayo. Kung yung isang bahagi ay nasasaktan, damay din ang iba. Mga kapatid, ang iglesia ay hindi lamang attendance or pag-attend sa service community or pagpunta sa mga program ng simbahan or gathering. Ang iglesia, ito ay pamilya. At ang pamilya ay may nagmamalasakit, may nagmamahal, at may nag-aalaga. Ang pag-ibig, ang katuparan ng utos ni Kristo. In John chapter 13, verse 34, pag-ibigan kayo sa isa't isa. Yun ang sinasabi nito. Simple pero mahirap. Dahil ang tunay na pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiis, hanggang magsakripisyo. Kasi alam natin hindi ka kadali magpatawad. Hindi ka kadali magtiis. At lalo na hindi lahat ng tao kaya magsakripisyo para sa iyo. Hindi lang ito salita. Ang tunay na pag-ibig ay lifestyle. Sinasabuhay naman. Mga kapatid, ngayong umaga,
ang konklusyon ng aking mensahe, sa krus, ipinakita ni Jesus ang isang napakagandang larawan ng tunay na pag-ibig. Sa gitna ng sakit, siya ay nagmalasakit. Sa gitna ng hirap, mas inisip niya pa ako. At ngayon, tayo bilang mga tagasunod niya, tinawag din tayo para maging ganun. Ngayong araw na ito, gawin natin praktikal ang ating sarili. Paramdam natin sa mga mahal natin sa buhay, na mahal natin sila, kamustahin natin, at tumulong kung nakakailangan. Dahil sa uli, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa nasusukat ng alam natin, kundi kung paano natin ihayag o iparamdam ang tunay na pag-ibig, hindi lang sa emosyon, kundi sa gawa, sa mahalaga, sa pag-ibig ng iba. Alam naman tayo.